pangungusap dito, sapagkat ang talagang pwede hong magsabi sa atin ng tama ay ang Korte Suprema. At kaya nga, kahit na ayaw po natin sabihin, pero ito po talaga ang pinag-uusapan dito po sa mga petisyon na final ng pamilya ni former President Duterte sa Korte Suprema. Hindi, simple lang tanong ko yung proseso, no? So, siguro tanungin natin sa PCTC, who ordered the arrest and ordered the PNP to mobilize? Nung natanggap ninyo, hindi, gusto lang namin maintindihan step by step, hindi masyadong maliwanag sa amin eh. Madam Chair, ulitin ko po yung aking mga nasabi ng nakaraan. Ang diffusion po ay dumating ng alas 3 ng umaga. It arrived at 3 a.m. in the morning. So I disseminated the diffusion to our concerned law enforcement agencies. And so, Sino doon? Sino doon ang ating pong mga sinabihan? kasama sa law enforcement agencies ay ang So, Philippine from the National PCTC, Police. saan po pumunta? Philippine National Police po. Sino sa PNP? Ang binigyan ko po ng notice ay ang Chief of Philippine National Police. Okay, si General Marbil. Ang ating pong National Bureau of Investigation, ang NBI po. Ang ating pong Bureau of Immigration, si Commissioner Diado. Po. Ang ating pong Department of Justice, sinabihan ko rin po. Okay. So, So, lahat yun po ang trabaho ng National Central Bureau Manila. May dumating po tayong diffusion or red notice or red diffusion, kaya kailangan pong i-pan out ko po sa ating mga law enforcement agencies. Mandate ko po yun, trabaho ko po. Tama. Maraming salamat, Executive Director. Tinatanong lang natin kasi yung arrest was effected without a warrant issued by a Philippine court, di ba? So, ang sinasabi ba natin yung aresto ay dahil sa administrative arrest? Kasi, yun nga, sa extradition, there's a warrant issued by a foreign court and there's still a need to go to the local court. So, surrender under 9851. Does it authorize an administrative arrest? Ang narinig lang natin, babalik talaga sa korteng lokal. Paano ba yun? Ano ba ang nangyari? Ano ho yan eh? Administrative arrest Kasi kaya? ito po kasi, is a case of first impression. Ngayon lang po nasubukan o lumabas yung kahalagahan ng probisyon na Section 17 ng 9851. Wala ho tayong record dito na kung anong tama dati, anong tama ngayon, anong tama bukas. Ito po ay sumasanda lang sa paningin po na nagpapatupad ng batas. At sa aming pong paningin ay sinabi po sa batas, Section 17, maaari kong basahin. Kanya-kanyang paningin, kanya-kanyang Oho, interpretasyon. kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon naman ng... yun? Hindi, ang Senado po, iba ang interpretasyon ng chairman, ng chairperson. Ang DOJ po, Hindi, si ibang Senator interpretasyon. Cayetano Ang iba rin po, ang interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos lang ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na ho talaga, wala ho mananalo sa atin dito sa argumento kasi Korte Suprema lang ang pwede magsabi. Tayo. Inaalam Opo. ko lang. Kasi ano ito, case of first impression eh. Ma'am, Madam Chair, this is a case of first impression. Pero naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, di ba? With an ICC warrant, then sa extradition case, there's also a warrant issued by a foreign court. Pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang mag-e-enforce. Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil pati yung Yusek Castro sabi, ang bayan daw, hindi daw tatanggapin si PRRD kahit palayain ng ICC. So why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Ano ho yan eh? Talaga yan, yung Warrant administrative over the individual po yan, hindi naman sa estado natin eh. Isa warrant issued against an individual, not against our state, not against the Philippine government. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, UNLE, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to. Ang masasabi ko dito talaga, kasi nga, ito nga yung saklaw ng pinag-uusapan sa Korte Suprema. Kaya sa akin po, mas gustuin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin, kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Andito rin yung guest sa Senator Bato, please. I just would like to
remind the Secretary of Justice na we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC, sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanongin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama dapat. po. Dapat ho, ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero Yeah. surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala man sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay merong pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano halimbawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga Kasi yung po yung malinaw po ako na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba treaty yung dati? Sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally it was withdrawn by the President. Kaya po Pero sir, nangyari dyan, pero sir, ito, very clear man ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka ha. Pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. yung nga ho, Sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, bakit pa natin sinurrender si Pangulong Tsaka Duterte? ano ho, yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong na natin. Bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung mga koma nga, Sir, mga koma. nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. Pero yung sa Section 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga, inatras po ng So President Duterte. bakit pa natin sinurrender? Bakit pa natin Kasi yun po yung sinasabi ng batas eh. May surrender. May Yun po yung surrender. sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Ay, nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang ang Yun lang pinagawa. naman, Bakit tayo pinilit na i-surrender? Hindi man lang Extradition ang naghintay for hinihingi a ng request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po lang. So kung umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan Nawala ho yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala ho yung agreement natin, sir. Sir, kaya nga sir, bakit pa natin sinurrender? Kasi wala naman tayo, to start with, wala tayong room statute na Yun po yung option. babasihan dahil wala na tayong, hindi na tayo membro. Bakit pa natin sinurrender? Mr. What's the Senator, purpose? Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po. Sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol.
Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi- Dahil hindi- nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order, with a view to extradition, di ba? At yun lang, hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho pa All maaaring that, ano eh. was indicated was with a view to extradition. Hindi So, mo under ang extradition sapagkat hindi nga tayo, Yun wala yun, na tayong lahat ng treaty mga- with ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. Ang maliwanag. Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Yun po Mabuti. yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama namin ginawa. Para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Oo, yun talaga yun ang naging best judgment namin. ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho ito eh. Ang obligasyon ito to the rest of humanity eh. Wala na nga ang Yun nga ho yun extradition. eh. Kasi Eh, yung ano pa sinusunod po obligasyon? natin, yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 1951, Section 17 pa rin po. Babalik ho tayo rin muli.